Christ suffered in my place. Ito po ang title ng ating sermon sa hapon na ito, in reflection of Lord's Day 15 about the suffering of Christ. Ito po ay hango sa sermon ni Dr. Wes Bredenhoff. At ito po ay mapapakinggan natin ngayong hapon. Kapag sinabi po nating paghihirap o suffering ng ating Panginoong Jesucristo, ang unang bagay na pumapasok sa ating isipan ay ang krus. Sa Tagalog, we call it ang krus ng Kalbaryo. At sumasagi sa ating isipan, sa pagkataon-taon ay napapanood natin, nakikita natin sa TV, nakikita natin na aktwal sa mga tradisyon tuwing mahal na araw. Ang una sumasagi sa ating isipan tungkol sa paghihirap ng Panginoong Jesucristo ay yung mga oras, mga huling oras ng Panginoon nang simula nang siya ay takpin o sa kanyang paghihirap nung siya ay gupitin, yung paglalakad niya na dala-dala niya yung mabigat na krus, nung siya ay hubaran, nung siya ay sampalin, at siya'y ipako sa krus. Kaya naman, ang sabi nga ng Isaiah 53, He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. Ang ating Panginoon ay tunay na naghirap. Tunay na sinaktan, nakaranas ng matinding paghihirap doon sa krus ng Kalbaryo. Modern medicine identifies 5 wounds. Merong tinatawag na incisions, may tinatawag na lacerations, meron din naman yung abrasions, contusions, and punctures. Kapag tinitingnan po natin yung mga sugat na yan po yung mga known na sugat at yun po yung na-identify natin ngayon sa modern na panahon, katulad po natin. Alam niyo po ba, nung ang Panginoon ay namatay, itong 5 uri na sugat na ito ay natagpuan, tinamo ng kanyang katawan. So masasabi natin, his physical suffering was enormous. Tunay na napakabigat. Tunay na napakahirap, napakasakit ng bagay na tinanggap, ng paghihirap na tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo sa kamay ng mga Roman soldiers. At alam natin, yung physical suffering, yung kanyang kahihiyan, yung kanyang mga insults, ang nagpapakita ng matinding paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung titingnan natin mabuti, ang Panginoong Jesucristo, bagamat naghirap sa kamay ng tao, noong mga Roman soldiers, ang tunay na nangyari noong mga oras na yon, ang kanyang paghihirap ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Kung sinong nagdala ng suffering sa ating Panginoon, ang tunay na nagbigay ng paghihirap sa Kanya ay walang iba kung hindi ang Kanyang Ama sa langit, ang Diyos Ama. Matatandaan ko nung huling isinermon ko ang bagay na ito, na sinabi kong ang nagpapatay sa Panginoon ay walang iba kung hindi ang Kanyang Ama. Nagtaasan ng kilay ng mga nakapakinig. Pero yun ang totoo. Ang nagbigay ng paghihirap o ng suffering sa ating Panginoong Jesucristo, bagamat nasaksihan natin na siya dumaan sa paghihirap under doon sa paghihirap ng mga Roman soldiers, ang tunay, ang Diyos, ang tunay
na nagdulot ng paghihirap sa kanya. Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Sapagkat malinaw na sinasabi ng Biblia, Christ took our place. At the cross, He served as our substitute. Siya yung ating scapegoat, di po ba? His suffering was meant to redeem us, the elect. He suffered and died so believers would be forgiven and accepted by the Holy God. He suffered and died out of love for us. That is why Christ's suffering has an essential place in gospel promises. In Lord's Day 7, makita po natin doon yung ating Apostles' Creed na palagi nating palagi po nating kino-confess every time na meron tayong Lord's Day. Ang Apostles' Creed ay summary ng lahat ng pangako ng Diyos patungkol sa kanyang pagliligtas. At kung atin pong mapapansin, ang paghihirap ng Diyos, ang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo ay kasama sa mga bagay na iniahayag patungkol sa pagliligtas ng Diyos. At sa hapon pong ito, mga kapatid, titingnan po natin at bibigyan natin ng emphasis yung suffering ng Panginoong Jesucristo doon sa ipinangako ng mabuting balita sa ating lahat. So meron po tayong 3 puntong pag-uusapan patungkol sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Una, God's wrath. Pangalawa, God's judgment. At God's curse. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna isaglit manalangin. Hayaan mo po, Panginoon, na sa pagbubulay-bulay ng aking labi, maging babangos ng iyo ito sa iyong harapan. Pagpalain mo po kami sa aming pakikinig sa hapong ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tingnan po natin yung unang aspect. God's wrath. Ibig sabihin, yung poot ng Diyos. Noong ang Panginoong Jesucristo sa kanyang paghihirap, kanyang hinarap ang poot ng Diyos. Dapat palagi nating naintindihan at naunawaan ano ba yung poot ng Diyos. Noong panahon ng 1st century, may isang theologian na nabuhay, naging bahagi ng church. Ngunit malaon ay siya ay kinondemn at siya ay in-excommunicate ng church. Ito ay walang iba kundi si Marcion. Si Marcion ay isang theologian na naging heretiko. Si Marcion ay gumawa ng sarili niyang Biblia. At si Marcion ay merong struggle pagdating sa pagkilala sa Diyos ng Lumang Tipan. Sabi niya, bakit gano'n ang Diyos ng Lumang Tipan? Kung mapuot, sobra-sobra. Sabi niya, parang may problema. Ayoko ng Diyos ng Lumang Tipan. Mas gusto ko yung Diyos ng New Testament, full of grace. Kaya naman, dahil nga ito'y kontra sa kanyang theology, sa kanyang pinaniniwalaan, gumawa siya ng sarili niyang Bible. At lahat ng mga book o passage na kumukontra sa kanyang theology, tinanggal niya ng tinanggal. Actually, yung New Testament nga ay marami ring mga bagay na inihahayag patungkol sa Old Testament. Ginawa niya, tinanggal. Tinanggal din niya yon. At yung ang ating binasa kanina, Revelation 16. Actually, yung Revelation 16, kung ating titingnan din mabuti, tayo sinasanay ni Pastor Lance sa pagtingin ng mga symbols, tungkol din to sa wrath o sa puot ng Diyos. Dahil ayaw niya nga nung tungkol sa puot ng Diyos. Ano kanyang ginawa? Tinanggal niya rin yung aklat ng Revelation sa kanyang Biblia. So, pinili niya lang yung kanyang ilalagay. Yung kanyang kinikilala na mga salita, na mga
books and passage sa Bible na umaayon sa kanyang theology. Yun lamang ang kanyang tira. Kaya naman, he rejected God of too much wrath and not enough love. He rejected God too much death and blood and not enough grace. Ito po si Marcion. At alam niyo po ba, at alam naman natin lahat, na itong espiritu ni Marcion hanggang ngayon nananatili sa maraming mga tao at maraming mga mananampalataya. Marami na iniwala sa Diyos. Pero ang problema, nag-i-struggle sila pagdating patungkol sa puot ng Diyos. Ayaw nila yung Diyos na magagalitin. Ayaw niya ng Diyos na punong-puno ng puot. Kaya wala silang paborito kung hindi yung sinasabi ng 1 John 4, di ba? Na ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Pero kung ating tutusin, ini-ignore nila yung sinasabi ng Hebrews 12:29, that God is also a consuming fire. Sa kanila, sa mga tao ngayon, ang Diyos ay iniyahan tulad nila. At tingin nila sa Diyos ay parang si Santa Claus o parang genie in the bottle. Gusto nila yung Diyos na kung saan ay Diyos na permissive and tolerant of everyone without condition. Yung bang Diyos na todo pasa, na lahat ng gustuhin mo, ibibigay niya. Basta't ginusto, kahit nakakasama, ibibigay niya. Iyon yung Diyos na gusto ng marami. But mga kapatid, the picture of God na ganoon, like Santa Claus, is a lie. Ito po ay isang idol. At ito ang picture ng Diyos na mapanganib na maging panuntunan nating lahat. Sa Mark 14:36, kung ating pong titingnan mabuti at aaralin o babalikan ang sinasaad ng chapter 14 ng Mark, ito po ay patungkol doon sa pananalangin ng Panginoon nung bago siya takpin. Hindi po ba? At sa mga panahon na yon, ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin at sinabi ni Marcos sa kanyang sulat na ang Panginoon ay nakaramdam ng kakaiba, na nagulumihan siya. At nakita natin na marahil ang sabi ng marami, kaya ang Diyos ay nakaramdam ng takot, marahil ay nakikita niya na kung ano yung mangyayari sa kanya. Ano yung mangyayari sa kanya kapag siya dinakip, kapag siya pinahirapan, kapag siya pinako sa krus. Pero hindi tayo naniniwala ron. Bago po man nangyari, alam na ng Panginoon kung ano ang kanyang dadanasin sa krus. Ano ang nagbigay ng takot sa Panginoong Jesucristo noong mga oras na yun? Sapagkat alam niya, haharapin niya ang puot ng Diyos. Lahat ng manakakaalam kung anong klase ang puot ng Diyos, hindi maaaring hindi matatakot. Sapagkat kahindik-hindik ang puot ng Diyos. Tayo nga, mga tao, binabaliwala natin ang puot ng Diyos. Kung ating babalik at babasahin ang gospel, every time na ang mga demonyo ay na-encounter ang Panginoong Jesucristo, ano ang ginagawa nila? Ano nangyayari sa kanila? Di ba sila nagsisigaw at takot na takot? Sapagkat present sa kanilang harapan ang Diyos na magpaparusa sa kanila. At sapat na yon para sila ay magkaroon ng matinding takot. Anong nangyari? Dahil alam nating lahat, ang puot ng Diyos ay haharapin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. God made Jesus to be sin as He made Jesus the things He hate the most.
ang ating kasalanan ay inilagay ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Ang bagay na kinamumuhian ng Diyos, ang kasalanan, ay inilagay niya mismo sa kanyang anak. Of course, sino ang tatanggap ng poot na yon? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang ating kasalanan na kinapuputan ng Diyos ay sumasa Kanya. At yan ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Jesus became what God hates, and we become what God loves. Nakita po niyo yung sinasabing the sweet o the great exchange ni Luther, ano po? Na tayo na dapat natatanggap ng poot ng Diyos, yung poot ng Diyos na tatanggapin natin na papunta sa Panginoong Hesukristo. At yung righteousness ng Panginoong Hesukristo ay napapunta naman sa atin. At ano ang dapat nating makita sa paghihirap na ito ng Panginoon? Mga kapatid, hindi tayo maliligtas kung hindi sa paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. The only way we escape the wrath of God is through the suffering of our Savior. Wala nang ibang way. Kailangang harapin ng Panginoon ang paghihirap upang tayo makatakas sa poot ng Diyos. Sabi nga natin palagi nating tinitingnan, saan ba tayo diligtas ng Diyos? Sa kasalanan. Sabi nga ng isang theologian, hindi lamang kayo sa kasalanan. Actually, kung titingnan natin ng malalim, iniligtas nga tayo ng Diyos sa kasalanan. Pero kung titingnan natin ng malalim, saan tayo iniligtas ng ating tagapagligtas? Sa poot ng Diyos. Doon tayo iniligtas. Hindi na natin haharapin ang poot ng Diyos sapagkat iyon ay kinuha na ng ating Panginoong Hesukristo. At iyon po ang gospel, mga kapatid. Iyon ang mabuting balita. Na dapat tayo ang haharap ng poot ng Diyos, pero kinuha yun ng ating Panginoong Hesukristo. At ang mabuting balitang niyan ay palagi nating naririnig. Linggo-linggo. At ngayon muli, ngayong hapon, muli pong ipinarinig sa atin ang mabuting balitang ito. Dapat po tayong tingnan natin mabuti. Wala po tayong dapat gawin kung hindi i-embrace o yapusin ang mabuting balitang yan. At patuloy na pagyamanin sa ating puso na imbis na ako ang humarap sa poot ng Diyos, kinuha ito ng aking tagapagligtas. Pangalawa, ay tinatawag nating God's judgment. Ito po ay isa sa tatlong aspeto ng mga bagay na in relation with suffering ng ating Panginoong Hesukristo. God's judgment. Kung kilala po natin, kung ating muli, sabi ko kanina, ay every Lord's Day, palagi po nating kinoconfess yung Apostles' Creed, yung ating credo. At kung ating pong papansinin, kabilang po doon yung paghihirap ng Panginoong Hesukristo under kay Pontius Pilate. So, si Pontius Pilate, bakit ba iniligay yung pangalan niya doon sa ating credo, di ba? Ano pa meron si Pontius Pilate, di ba? Kilala natin si Pontius Pilate bilang Roman governor. Kilala natin si Pontius Pilate na siyang gobernador na kung saan siya'y ginawang tagahatol ng Diyos. At ang Panginoong Hesukristo ay dumaan sa kanyang kamay. Noong ang Panginoong Hesukristo ay dinakip, saan siya dinala? Dinala siya kay Poncio Pilato.
Matapos siyang hatulan sa ilalim ng mga Hudyo, siya ay yung final na hatol ay ipagkakaloob o ibibigay nitong si Pontius Pilate. Ibig sabihin, nasa kamay ni Pontius Pilate kung ang Panginoon ay palalayain o kung ang Panginoon ay papatayin. Nasa kanyang kamay. At nung ating babasahing mabuti ang pangyayari, hindi po ba? Noong si Pontius Pilate ay iniharap sa kanya ang Panginoong Kristo. Ano yung sabi niya? Sabi niya, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. At kung maaari nga, kung meron ngang kasalanan man lang kahit konti, hindi sapat yung kanyang kasalanan para siya ay dumaan o tanggapin yung capital punishment. Di ba? Kung sa atin ngayon, hindi naman pangkamatayan yung kanyang kaso. Kung titingnan natin mabuti, yung kaso niya hindi sapat para bigyan natin siya ng capital punishment. Kumbaga parang community service lang. O maaari siguro makulong na yan. Pero hindi magiging sapat na siya ay tumanggap ng kamatayan. At yun ang nakita ni Pontius Pilate, kaya nga pinabalik, sabi, wala akong nakitang kasalanan sa taong niya. Pero makulit itong mga Hudyo, hindi po ba? Sabi nila, lahat, napakadami po nitong mga taong ito na nagpunta, dala-dala ang Panginoong Kristo, nagsusumamo kay Pontius Pilate, patayin, ipako sa krus ang ating Panginoong Kristo. Of course, alam naman natin ang istorya. Sinisigaw nila lahat ng mga taong doon. Nagkakaisa sila, patayin ang ating Panginoon, ipako si Kristo sa krus. At alam po natin kung bakit. Bakit ba sa kabila ng kanyang konsensya na walang kasalanan ng Panginoon ay pumayag si Pontius Pilate na ang Panginoon ay patayin kahit wala siyang kasalanan? Hindi tama. Sa totoo, hindi tama ang kanyang paghatol. Tama po ba? Hindi natin masasabing tama ang kanyang paghatol. Pero ang kapangyarihan ay nasa kanyang kamay noong mga oras na yon. Ano ang motibo? Bakit niya ibinaba ang hatol sa Panginoong Kristo? Of course, kung titingnan naman natin, malinaw na sinasabi, bakit naging ganoon ang kanyang hatol? So, gusto niya ma-please yung mga Hudyo. At alam natin na ang kanyang political career ay nakasalalay sa mga Hudyo na kanyang pinangungunahan. So natatakot siya na baka kung ang mga Hudyo ay magwala at gumawa ng hindi maganda, maapektuhan yung kanyang political career. So maaaring ganoon ang ating iniisip sa human perspective na mga pangyayari. Kasi malinaw naman, hindi po ba, na sinasabi na na-compromise siya because he want to please ang mga Hudyo. Pero kung ating mo mismo titingnan, may mas malalim sa likod ng mga bagay na yun. Alam natin lahat, nandoon si Pontius Pilate. Sino yung boss ni Pontius Pilate? Naglagay sa kanya, si Tiberius Caesar. Tama po ba? Kung ating titingnan mabuti, sabi ng Bible, God appoints human kings to their thrones. Ang lahat ng leader, lahat ng hari, mabuti o masama, ang naglalagay niyan ay ang Diyos. Siya ang naglalagay, siya ang nagtatanggal. So, pwede nating sabihin, katulad na sinabi ni Paul, na ang mga otoridad ng gobyerno, ang mga hari, ang mga leader, ay mga ministers ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay namamahala sa pamamagitan ng mga leader na ito. Kaya naman, dito natin maintindihan na sinasabi ng Proverbs 2:11, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever He will.
God controlled the judgment regarding Jesus. Noong mga oras na yon, kontrolado ng Diyos ang judgment ni Pontius Pilate sa ating Panginoon. No, sinabi ni Pilate, let him be crucified. Narinig ng marami ang tinig ni Pontius Pilate nung ibaba niya ang hatol. Pero more than that, it is God. Tinig po iyon ng Diyos na nagsabing, let him be crucified. God the judge issues the death sentence. At Diyos ang humatol sa Panginoong Hesukristo. Siya ang nagbaba ng death sentence. Why? Because the gospel promises rest on His death. Kailangang hatulan ng Panginoon ng kamatayan. Kung hindi mamamatay ang Panginoon, wala ang pangako ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na naunawaan natin na ang suffering ay may malaking bahagi para tuparin ng Diyos ang kanyang pangakong pagliligtas sa ating lahat. Ang Diyos ang tunay na humatol sa ating Panginoong Hesukristo. Because Christ was judged and condemned in our place, we can have the hope of heaven. We can have peace in our conscience today. We can have joy in our hearts right now. Mapapasa atin lamang ang lahat ng iyon, yung kamatayan mismo ng Panginoong Hesukristo, kung paniniwalaan natin na ang Panginoon ay namatay para sa atin. Hindi mapapasa atin yon kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan yung pananampalataya, kailangan yung pagtitiwala at paniniwala sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para lahat ng kapakinabangan, yung benefits ng kanyang kamatayan doon sa krus ay mapa sa atin. So, we have God's wrath, God's judgment, at ang panghuli, God's curse. Ano ba yung curse? Sumpa. At kung ating pong titingnan mabuti, yung sumpa, meron bang gusto rito na sila isumpa? Kasi noong araw, ang pagkakaintindi nila natin sumpa, sumpain ka. Sana hindi na ka natubuan ng ipin. Sana hindi ka natubuan ng buho. Yun lang ang sumpa na naiintindihan natin. Hindi po ba? But, yung curse ay isa sa mga bagay na inilagay sa Panginoong Hesukristo para sa ating lahat. Ang cross o yung krus ay sinasabing the most shameful things na po pwedeng sapitin ng isang mamamatay. Walang pwedeng itapat doon sa kamatayan sa krus kahit sa mga panahong ito. Maaari yung iba inihahantulan yung krus sa silya elektrika, hindi po ba? May naghahantulan na ang krus ay pareho naman na pagbaba ng kamatayan o pag-execute sa pamagitan ng silya elektrika o yung sa atin yung kay Echegaray, yung lethal injection. Pero kung ating papansinin, yung lethal injection, yung si Echegaray, inabot po ba yun? Siya yung kahuli-hulihang binigyan ng death sentence, hindi po ba? Pero yung lethal injection ay medyo yung makatao yun no po. Sapat kung titingnan natin nung si Echegaray ay hinatulan ng kamatayan, ang nandun lamang nanonood ay pinimpili. Hindi ito ipinakita sa lahat ng tao. Pili lamang yung nakakapanood. Ganun din sa silya elektrika. Pili-pili. Kung sino lang yung mga kailangan nandoon, sila lang ang sasaksi doon sa execution.
ng death penalty. Pero bakit kakaiba ang krus? Sapagkat ang krus ay isang malaking spectacle para masaksihan ng buong mundo. Public viewing yun po, mga kapatid. Ano po? Ang krus ay para makita ng lahat. Kaya po noong panahon na yun, di ba, makita natin, lahat ng ipinapako sa krus, kailangan makita. Nakita natin yung mga tao na ginagawang barbecue na nandoon po na sa bawat syudad ay mga nakabitin doon. Hindi po ba? Ganoong kabarbaro kung paano magparusa ang mga Roman soldiers. At kung bakit pinaka-shameful sa lahat. Ang Panginoong Kristo noong siya'y pinako sa krus ay bugbog sarado, duguan, at hubot-hubad. Hubot-hubad. Alam natin, yung walang saplot ay nakakahiya yun. No po? Kahiya-hiya yung ganoon, ikaw ay tanggalan ng saplot. At iyon ay kasama sa paghihirap ng Panginoong Kristo sa krus. Kaya kapag tayo merong road to Damascus, pagdating natin, nag-iiyakan talaga ang lahat, di ba? Kapag gusto mong maramdaman yung pako, talagang ilalagay yung pako dito. Ramdam na ramdam ko ang hirap. Di ba? Ayan, para maramdaman mo kung gaano kahirap ang inabot ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang nila ginawang program na hubaran, no? Yun lang ang hindi ginawa, isinama sa script. Hindi sinama sa script yun na kailangan hubot-hubad. Pero the rest, ay kasama lahat. Pero what a view. The cross meant nailing a bloodied, bruised, naked man to wood in a public place. Ito po'y so shameful. Pero tingnan po natin, ano ba ang view ng Diyos pagdating sa crucifixion? Tayong lahat, yun yung nakita natin, di ba? Nakakahiya. Isang bagay na karimari-mari na mamatay ka sa krus. Kung pipili ka lang ng sumpa, ayoko nang mamatay sa krus, di ba? Nakatihaya ka doon, wala kang damit, di ba? Hindi. Hindi ka naman patay, buhay ka. Kasi na perfect ng mga Roman soldier yung kung paano papatayin ang isang tao ng unti-unti. Di ba? Sa mahabang oras, alam nila na unti-unti ang pagpatay. Sabihin mo yung sakit, yung kahiyan, yung sigawan ng tao. Naiintindihan mo yon? Di ba? Torture yon. Sa iyong emotion, sa iyong isipan, torture yung mga bagay na yon. Sabi ng Deuteronomy 21:23, the verse said that someone whose body hung on a tree was cursed by God. Kapag isa ay pinako sa puno o binitin sa puno, sabi ng Deuteronomy, ito ay sumpa mula sa Diyos. At ito mismo yung in-apply ni Paul doon sa Galatians 3:13. Ang isang bagay tungkol sa sumpa, ito ay kabaliktaran ng blessing. Di ba? Para maintindihan nating mabuti. Kung merong pinaka matindi o pinaka mataas na blessing na hinihintay ng bayan ng Diyos ay yung sinasabi ng Numbers. Kanina ay ginagamit natin sa benediction, di ba? Numbers 6:24-26. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. That's the blessing. Pero, opposite noon. Hindi ilalagay, hindi paliliwanagin ng Diyos ang mukha sa iyo at imbis na sa iyo ilagay, iharap yung mukha,
itatalikod niya yung kanyang mukha sa inyo. Imbis na kapayapaan ay kabaliktaran ang ibibigay sa iyo. Ibig sabihin, aalisin ka ng Diyos sa kanyang pagpapala. Ilalayo ng Diyos ang kanyang presensya sa iyo. At iyon ang pinakamasakit na sumpa sa bayan ng Diyos. At tayong lahat, mga kapatid, kapag dumating sa punto na hindi natin nararanasan ang pagpapala ng Diyos, hindi po ba? Kaya nga, every time na tayo umaattend ng Lord's Day, ting huli, ibinababa sa atin, tinatanggap natin lahat yung pagpapala ng Diyos during the benedictions, di ba? Benediction. Bakit? Kasi kailangan natin. Yun ang pinaka pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kasama natin. Na ang Diyos ay nariyan para ingatan tayo. Hindi material blessing, pero lahat po yun, spiritual blessing, lahat ng mga bagay na kakailanganan natin, aasahan natin na iyon ay ipagpapala ng Diyos sa atin. Na ang Diyos ay palaging nakatunghay sa atin. At ang kanyang kapayapaan ay palagi nating mararanasan. Pero mga kapatid, hindi po iyon naranasan ng Panginoong Jesucristo noong nandoon siya sa krus. Noong mga huling oras niya sa krus. Isang bagay na hindi siya sanay. Isang bagay na tingin ko ay lubos niyang kinatatakutan na mawala ang presensya ng kanyang ama sa kanya. At iyon ay pinagdaanan mismo ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sumpa ay inilagay sa kanya doon sa krus. Alam natin lahat bakit sumpa? Because tayong lahat ay nasa ilalim ng sumpa. Hindi po ba? Noong ang ating mga unang magulang ay nahulog sa kasalanan, tinanggap nila ang sumpa, kasama tayo. Yung sumpa ng Diyos, hindi na mawawala. Lahat ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon, ang sumpa ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Kung Old Testament nga pag-uusapan na, nakita natin kung gaano matindi yung sumpa. Pati lupain, sinusumpa ng Diyos. Nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Bakit ba tayo merong cancer? Bakit ba tayo nagkakasakit? Yung mga ketongin ng mga panahon ng Old Testament. Lahat yon ay bunga ng kasalanan. Sapagkat ang bawat isa ay nasa ilalim na sumpa ng Diyos. At mga kapatid, ang pinakamalupit na dala ng sumpang yon ay walang iba kung hindi kamatayan. Di ba? Ang kabayaran, kasalanan, ay kamatayan. Lahat tayo ay bumagsak and fallen short. Kaya naman, ang sumpa ng kamatayan ay nasa sa ating lahat. Pero mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, sa kamatayan at paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang tinanggal tayo sa puot ng Diyos, hindi lang tayo niligtas sa hatol ng Diyos, kung hindi tinanggal ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ang sumpa ng Diyos sa ating lahat. At ito ang sinasabi ng 1 and 2 Corinthians. Diniscuss din ni Pastor Lance noong Resurrection Sunday. The cross is God's wisdom on our salvation. Kaya napakahalaga na naiintindihan nating mabuti kung ano ang nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan maunawaan nating mabuti bakit pinagdaanan ng Panginoon ang lahat ng paghihirap na iyon sa krus. Because that's part
ng blessing na ating tatanggapin, yung pangakong pagpapala ng Diyos sa atin, kailangan daanan ng Panginoon ang paghihirap na yon sa krus. We deserve God's rejection and contempt forever. But Christ's crucifixion gives us the opposite. We are welcomed into His family and held as His beloved children and heirs. Imbis na manatili sa atin na sumpa, katulad ng mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Tinanggal ang sumpa, niligtas tayo mula sa Kanyang puot, niligtas tayo mula sa hatol ng kamatayan mula sa Kanya. At anong ginawa? Binihisan tayo ng Kanyang katwiran at ginawa sa atin ng ating Panginoon, ibinilang tayo Kanyang mga anak. Hindi po ba napakaganda at napakasagana ng pagpapala ng Diyos, mga kapatid? That's the good news. Yun ang mabuting balita. Hindi na tayo mamamatay at mapupunta ng impyerno. Hindi na natin tatanggapin ang parusa na dapat para sa atin. Hindi na tayo haharap sa Diyos para Kanyang hatulan, sapagkat ang lahat ng iyon ay kinuha na ng ating Panginoong Hesukristo. Sa hapong ito, what a blessing na meron tayong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan yan ng iyong mabuting balita ng pagliligtas. Tunay nga po, O Diyos, na malimit na ang mga katotohanan ito ay paulit-ulit mo pong ipinaririnig sa amin to remind us that apart from the grace na iyong nilagay sa Panginoong Jesucristo sa Kanyang paghihirap at kamatayan sa krus, wala po kaming mapapala. Hindi po mapapasa amin ang iyong pagpapala. Hindi po mapapasa amin ang iyong buhay na walang hanggan. Kaya naman amin, Diyos, salamat po dahil patuloy mong sinasariwa ang mga katotohanan ito sa aming mga isipan. Natunay nga po amin, Diyos, na kung walang aming Panginoon, wala po rin kaming lahat. Nawa, Panginoon, ang pagpapala ng iyong mga salita ay patuloy naming dalhin muli sa muli po naming pagharap sa buong isang linggo ng aming pakikibaka sa masalimuot na mundong ito, na kami ay niligtas mo mula sa kapahamakan at sa kamatayan sa pamagitan naman ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin in Christ's name. Amen.